Morning, sir. It is my privilege to talk with the retired Colonel Ariel Quirobin, sir. Kumusta po ang buhay niyo, sir? Well, magandang umaga, no? Assalamualaikum. Ito naman, maganda yung naging buhay natin after, sabi nila, no, yung retirement ba or ano, kasi in fact, I was deemed resigned. Yung retirement ko came, the formal retirement came much later. Kasi I have some cases back to settle, but I was deemed resigned. And yung sa kaya masarap, maganda yung buhay ko kasi pag-transition ko from the military to this civilian and the corporate life, medyo naayos pa. Naayos na. Although mahal mo kunwari yung servisyo, na unti-unti lang din na natanggap mo na maaring hindi pala para sa iyo yung ano na. Sir, may tanong po ako sa inyo. Bakit po naisipan ninyong maging sundalo at manilbihan sa bayan? Ganito yan, no? Nung bata pa ako, in fact, sabi nga ng father ko noon, Ariel, sabi niya, if you want to get rich, don't enter the poverty. So, posible tama siguro siya kasi I retired as a Marine officer. I wasn't rich. So, love for country. Ang punot dulo nito is all love for country. I was a student activist in 1970. SDK sa DECA. I wasn't an ideologue, but I was so siguro I was a risk taker, but naandun pa rin nakikita yung love for country. So when martial law was declared, I took the entrance exam of PMA, and luckily I passed. So I was the youngest in the class at 17 years and 3 days old. Doon na nagsimula yung buhay ko na nandun lahat. Ang tingin ko kaya I joined the Marines kasi I wanted action. Sir, ano po pinaka mahirap na bakbakan na inyong napagdaanan kung meron man? Palagi ko binibida sa lahat ng mga encounters ko. Kasi nga, di ba sabi nila lahat ng grupo, ng armadong grupo noong panahon ko na nasa servisyo, lahat sila nakalaban ko in actual combat. Pero pwede ko palagi ko ipagmamalaki kasi totoo naman na nakuha ko yung Medal of Valor na ang unit ng 1st Marine Battalion ang dala-dala ko. Nabanggit din nila na sila nakuluna doon sa asol ito. May mga bunker sila na sinagupa at ilan doon sa mga kalaban na kita-kita nila mga timbuang. Kaya sigurado nila mga siguro mga walo hanggang mga 12 ang talaga sigurado tinabahan ng kanilang critical burn. Sir, alam natin, yung pinakamahirap talaga yung makipaggera, tapos yung possibility na mawalan ka ng tauhan, yung casualties, diba? Mawalan ng tauhan. So, how did you cope with this, yung situation? Paano po ninyo na-manage yung damdamin niyo? Maaaring magagalit sa akin yung business ko or kasi pag mga sitwasyon na ganyan, nakakalimutan ko na ang inuuna ko yung kapakanan ng aking mga sundalo. Kasi if I'll be decisive, mas maraming mayayari. Ako naman, kaya ganun ang palagi ko na pakiramdam. Kasi mataas ang ko ba na kakayanin ng wife ko na itaguyod yung family ko. Kasi malakas din siya gaya ko. Siya.
palaban din gaya. But yung mga asawa ng mga tao ko, hindi ganun sila ka-prepare. So yun, hindi ganun ang iniisip ko. Hindi ko iniisip yung family ko, ang iniisip ko lang yung mga tao, kapakanan ng tao. Opo. Sir, sa giyera, may mga taong naiipit sa bakbakan. Ano po yung yung damdamin ninyo doon para sa kanila na naiipit sa bakbakan? Yeah, sabi ko nga, ang gera kasi hindi man yan others they say it is only through war that we make peace. But war is so expensive. Yung all-out war na yan, abusan nga kami ng bala noon. We have to send 2 ships in Thailand, baro ang pakiramdam ko every time na napapa-encuentro ako at naandun yung mga nakakausap ko, yung pamilya nung mga namatay din, nakatunggali ko. Namatayan ako, namatayan din sila. Ang palagi ko sinasabi, bakit naman hahantong ba sa ganito yung ating yung tayo-tayo nagbabakbakan, nagpapatayan. Samantalang pwede naman natin pag-usapan sana ito. Diba? So, yun yung sinasabi ninyo na masakit para sa akin yung yung mga nadamay lang dahil sa gulo, kasi kuminsan pag nagkagulo, nalayas sila sa lugar nila na kung titignan ninyo ang punot dulo nito lahat, hindi magandang patakbo ng gobyerno. Yeah. So, sabi ko, I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field fighting all the armed groups. And while being jailed twice, Yun na nga. fighting for what I believe was right. I was brought to the morgue of the Quirino River Hospital. I was clinically dead, all for love of country. So why can't we all sit down, talk, settle all our differences, and all our struggles for us to move on? Kailangan natin mag-unite. Diba? Yung mga panawagan ko na yan, at naka-address yan dati sa mga armadong grupo. At least ngayon makikita natin, may mga peace agreements na sa MMLF, MIDF, yung CPP-NPA, headless. Nagkaroon tayo ng resumption ng peace talks, but I believe yung pag-resume ng peace talks, it was a magnanimous move on the part of the government. Kasi kung ako kunwari yung nasa CPP-NPA, then I might as well go back to the mainstream of the society to help probably the government pa na kung ano yung gusto nila na para maiayos. Kasi the government will never give them concessions anymore kasi marginal, talo na sila, wala na nga sila, konti na lang. So, ang sa akin, tama-tama lahat to. Yung Abu Sayyaf, wala naman. Dito nga, Abu Sayyaf, walang Abu Sayyaf dito. Sa Pulo, Basilan, na-recuse na rin. Bakit kamo? Lahat ng nangyayari ngayon, natutuwa ako kasi pag nag-share nga yung mga chief executive ng mga LGUs and they share their best practices. Nakakatuwa na dahil doon sa best practices na yan, marami nang bumabalik. Good governance talaga, sir. Yes, and that is what I was keep on telling them. The best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, aided by a well-disciplined men in uniform. No police brutalities, no military abuses. Sir, you are the most medaled soldier. And alam namin that meron kang 49 medals. Kasama na po doon yung Medal of Finland. Opo. Yung medalya ng Kagitingan. Ito po ay binibigay sa mga kukunting opisyal or tao, ay soldier. Yes, Di ba po? Ano po yung pakiramdam ninyo na naka-receive kayo ng ganun na medalya? Sa totoo lang, mixed feelings kasi
yung medalya na yun, nakuha mo, may mga nasakripisyo buhay. Opo. In fact nga, yun, kinikwento ko na I was, I was in a radio station. I was with General Ortiz at that time. Yung host pa, called up my boss, General Ortiz. Kasi sabi niya, uy, Maris ka pala. Tawagan ko yung boss mo, kakilala mo. Yes, sabi ko. Tinawagan niya, alam mo, sabi ni General Ruiz, oh, Sir Bill, yung isang tao mo nandito sa studio namin, Medal of Valor Award siya. Alam mo, sagot nung ni General Ruiz, alam mo yan si Ariel, dapat ang pangalawan na niya yan na Medal of Valor. Ang una niya dapat, nung 1989, kaya lang talo sila. So meaning, lahat tayo bayani. Lahat tayo bayani. No? Yun ang gusto ko i-emphasize pa sa ating mga kabaro ko. Kasi even yung hindi natin kabaro, mga teachers, nurses, mga professor, OFWs, lahat yan bayani. May kanya-kanyang contribution. Kasi kaya lang kasi kung minsan, yung definition ng heroism na yan, iba-iba na ano. And sa case ko, maswerte lang ako na nabigyan ako ng opportunity na ganyan where I can probably, kasi sabi nga nila Sir, hindi ka ba natatakot para sa mga ganyan? Sa totoo lang, normal kang tao, naandun yung takot. It is how you manage it, how you control ba your fear. Yun naman yung courage, yun din yung So, kaya natin lahat ito. No? Kaya natin maging bayani. So, yung sabihin nila na tumanggap ako ng ganung karami na medalya. Others, hindi ko nga inisip na hindi naman paramihan ng medalya to eh. No, pag nasa sitwasyon ka, well, you really must, sabi ko nga, do what is right and do it your best. Sir, sa tingin po ninyo, ano yung pinakamalaking achievement po ninyong narating, nagawa, or na-receive? Sa totoo lang, sabi ko nga ngayon all my awards ba, pale in comparison with what I have accomplished as a father. So kung accomplishment na pag-usapan, hopefully this year all my children will be professionals. Opo. I heard may abogado na kayo. May lawyer ako, meron akong graduate sa PMA, Oo. na close in ni President Marcos ngayon. Yung sumunod sa kanya, and President of the subsidiary. Yesterday, my only daughter called me up. She's in Aurora. Sabi niya, Dad, the offer was me sa UK, sa Southampton, UK. Doon daw siya magre-residency. So, doktora siya. Oo. Ano pong pakiramdam mapalayo kayo sa anak niyo? Ano naman yan? Sa akin kasi, nasanay na ako na nung palaging wala ako, I was an absentee father. Parang hinahayaan ko lang sila. I don't even influence them on what they want to be. In fact, yung PMA, nasa Tanay ako noon nung nagsabi siya na gusto niya pumasok sa PMA. 2007. Pinigilan ko ba siya? Hindi. Nung graduate siya at nag-decide siya na mag-join ng Marines, nag-force recon, pinigilan ko ba siya? Nagkaroon ng Marawi siege kung saan twice na wounded siya. Sabi ng mami niya, Dad, marami ka namang kakilala na mga VIP ba? Mga senators, mga cabinet secretaries. Hugutin mo na si Jamin na maging aide man lang o I-detail doon sa kanila. Yes, I didn't do it. Kasi sabi ko, hayaan mo, ako nga noon nung time ko gusto ko maging aide na isang commandant. Ni-refuse ko rin. Kasi yun ang life is what we make it. Kung gustuhin nila, sabi nga nila, ba't mo pinayagan? Di ba, babae, yan ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Well, hayaan lang natin. Dalaga pa ba? Dalaga siya. Dalaga siya. Sir, ano po yung pwede niyong mabigay na mensahe sa mga kabataan na gustong magsundalo at sa mga sundalo natin ngayon?
Ganun pa rin, no? Ang palagi ko ina-encourage sa kanila kasi I am an advocate pa of the revival of the mandatory ROTC. Why? Kung mapapansin mo ngayon yung sitwasyon, we must always be prepared. Pero kung titignan mo ngayon, wala tayong robust ba na reserve force. So, nung nasa serbisyo pa ako noon, sinasabi nila, we should have a lean and mean armed forces and a robust reserve force. So, yun pa rin ang gusto ko na mangyari na dapat meron tayong malakas na reserve force. Saan manggagaling yan sa ROT? Saan manggagaling yan sa mga kabataan? So, yun ang in-encourage ko sa kanila. Manungkulan kayo, magsilbi kayo. Kasi kung mahal natin ang bansa, manungkulan tayo. Kung papayag nga sila, ibang bansa, required yung service, mandatory military service ng 2 years. Pero hindi man ako ganun ka no. So yung ROTC na lang. So yun ang panawagan ko sa mga kabataan ba na pwede pwedeng mag-train, join, no? Pakita ninyo yung pagmamahal nyo sa bansa. Opo. Maybe this is the last question. Ano po yung impression nyo sa Pilipinas? I mean sa Tawi-Tawi. Pero bago yun po, kung ikaw po ay mabigyan ng pagkakataon, maging isang leader ng ating bansa, ano po ang mai-offer ninyo sa taga Tawi-Tawi considering that nandito po kami sa pinakadulo ng Pilipinas at sabi pa nga nila 5 cents na lang papuntang langit. So ano po yung pwede naming i-expect sa isang magiging leader, inshallah? Yeah, alam ninyo, nung umiikot kami, ang palagi ko nakikita, yung potential ba ng Tawi-Tawi. Apo. Ang ganda, yung dating pinagkadistinuhan ko, may attachment ako dati sa Pasyagan. Ngayon, ang haba, puro beach resort. Opo. So, sa akin, tutukan lang natin, ano ba yung maganda na pwedeng gawin sa Tawi-Tawi? Tourism. Opo. Paigtingin. Paano mo ma-achieve yun? Of course, dapat yung mga namumuno maayos para walang nagre-rebelde at yung mga sundalo naman they're always effective ba to maintain peace and order. Pag nakita na ng mga tao, even mga local tourists ba o mga foreign tourists, magdadagsaan yan na ang ganda ng Marawi. Ng Tawi-Tawi. Ay, mang Tawi-Tawi rather. O kasi napapagsapalit natin na sabi ko nga, it is worth ba going back to after 44 years. At uulit-ulitin ko uli na babalikan ang Tawi-Tawi. Thank you so much, sir. It is our privilege to talk with you. Isang malaking karangalan. And thank you also for coming back to Tawi-Tawi. Thank you for giving us the opportunity na makausap kayo dito sa Alice TV. Yeah, it is my honor and privilege to be interviewed by you, Alice. And thank you very much sa lahat ng mga viewers ninyo. And ang sabi ko nga po, yung Ariel Kerubin, pagka pinagkaluban po ng ating Panginoon at pahintulutan po tayo ng taong bayan na manilbihan uli. Handa po tayo. Salamat po. Ay 68 years old, di ba? Medyo may edad na. Pero ita-challenge natin po siya mag-push up. Challenge ang 30 years old. It's a challenge ng 30 years old. Tingnan natin. Hanggang kailan ang kaya po? Sige. Okay, game! So everybody, push up position, move! Are you ready? Exercise! Pause. Pag-ilan na yun, sir? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kaya pa ba yung bata? 34, 35,
Lower. Back 37. first recon. 39. Kaya ba, sir? Okay. 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 Thank you so much.